Narinig mo na ba yung quote na to mula kay Pierre Teilhard de Chardin? We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. Ang lalim, no? Parang simple pakinggan, pero habang iniisip mo, unti-unti niyang binabago kung paano mo tinitingnan ang sarili mo, ang buhay mo, at kahit ang mga pinagdadaanan mo. Imagine this. Lumaki tayo na ang paniniwala natin, tao tayo. May katawan tayo, may pangalan, may trabaho, may problema. Tapos minsan, kapag nagpe-pray tayo, nagre-reflect, o may moment tayo ng peace, doon natin sinasabi na, spiritual experience to. Parang bonus lang siya, parang side trip, pero baliktad pala. Hindi tayo, tao muna, tapos, spiritual paminsan-minsan. Ang sinasabi ng quote, mas malalim. Spirit muna tayo. Tapos itong buhay na to, itong pagiging tao natin, ito ang experience. Parang, isipin mo, ikaw ay isang kaluluwa na pansamantalang nakalogin sa buhay na to. Parang player sa isang game. Hindi ikaw ang character mo, ginagamit mo lang siya. At kapag ganito mo siya tiningnan, may nagbabago. Kasi kung ikaw ay spiritual being, ibig sabihin, hindi ka limitado sa mga label mo ngayon. Hindi ka lang yung taong nagkamali. Hindi ka lang yung taong nasaktan. Hindi ka lang yung taong hindi pa successful. Kasi ang spirit, mas malawak pa doon. Mas malalim pa doon. Mas buo pa doon. At biglang nagkakaroon ng ibang perspective ang mga problema mo. Kasi aminin natin, kapag may problema tayo, pera, relasyon, career, feeling natin, parang katapusan na ng mundo. Parang, ito na yon. Ito na ang identity ko. Failure ako. Broken ako. Pero kung spirit ka na nag-e-experience lang ng pagiging tao, ibig sabihin, ang mga pinagdadaanan mo, bahagi lang sila ng journey. Hindi sila ang kabuuan mo. Parang eksena lang sa isang pelikula. At alam mo kung ano ang maganda doon. Kahit gaano kabigat ang eksena, hindi doon nagtatapos ang kwento. May susunod pa, may transformation pa, may growth pa. At dito pumapasok yung tanong. Kung spirit ka, bakit ka nandito? Bakit ka nagiging tao? Para saan ang experience na to? Hindi kaya, nandito tayo para matuto. Para magmahal. Para magpatawad. Para maramdaman ang lungkot, para mas ma-appreciate ang saya. Kasi isipin mo, kung puro saya lang ang mararanasan mo, mararamdaman mo pa ba talaga ang halaga nito? Kung walang sakit, maiintindihan mo ba ang compassion? Kung walang pagkakamali, matututo ka ba ng humility? Minsan, akala natin, ang goal ng buhay ay iwasan ang problema. Pero baka ang totoo, ang goal ay maranasan ang buhay, buo, kasama ang ups and downs. Hindi para pahirapan tayo, kundi para palalimin tayo. Kasi ang spirit, hindi siya natatakot sa experience. Tayo lang, bilang tao, ang natatakot. Pero yung mas malalim na bahagi natin, alam niya na may purpose ang lahat. Kaya siguro may mga pagkakataon sa buhay mo na kahit sobrang gulo na. May maliit na boses sa loob mo na nagsasabing, okay lang. Malalagpasan mo to. Saan galing yun? Hindi yun galing sa takot. Galing yon sa mas mataas na bahagi mo. Sa spirit mo. At kapag pinakinggan mo yon, doon nagsisimula ang shift. From fear, to trust. From control, to surrender. Hindi ibig sabihin na wala ka nang gagawin. Hindi ibig sabihin na bahala na. Ibig sabihin lang, hindi mo kailangang dalhin lahat mag-isa. Kasi may bahagi sa iyo na mas malawak pa kaysa sa iniisip mo. Ngayon, isipin mo to sa mga relasyon mo. Kapag nasaktan ka ng isang tao, automatic, ang reaksyon natin, galit, sama ng loob, paghihiganti minsan. Pero kung titingnan mo siya bilang isang spiritual being din, na nagkakamali, natututo, nag-e-experience. May chance na mag-shift ang perspective mo. Hindi para i-justify ang mali, kundi para makita ang mas malaking picture. Na lahat tayo, nasa proseso. Lahat tayo, may pinagdadaanan. At minsan, yung mga taong nanakit sa'yo.
Sila rin yung may sugat na hindi pa nila nahihilam. At dito pumapasok ang isa sa pinakamahirap pero pinakamagandang lesson. Compassion. Kasi kapag naintindihan mo na hindi lang ikaw ang nag-e-experience ng buhay, mas nagiging malumanay ka, mas nagiging patient ka, mas nagiging totoo ang pagmamahal mo. At ngayon, balikan natin ang sarili mo. Kung ikaw ay spiritual being, ano ang ibig sabihin nito sa araw-araw mong buhay? Ibig sabihin, hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa mundo. Meron ka na. Hindi mo kailangang maging perfect para maging worthy. Kasi ang worth mo, hindi galing sa ginagawa mo. Galing siya sa kung sino ka. At kung sino ka, mas malalim pa kaysa sa role mo ngayon. Hindi ka lang empleyado. Hindi ka lang partner. Hindi ka lang parent. Ikaw ay isang spirit na naglalaro sa iba't ibang roles. At kapag natutunan mong humiwalay ng konti sa roles na yan, mas nagiging magaan ang buhay. Kasi hindi ka na masyadong nakakapit. Hindi ka na masyadong natatakot mawala ang mga bagay. Kasi alam mo, kahit magbago ang sitwasyon mo, ikaw, buo ka pa rin. At siguro ito ang pinaka-practical na tanong. Paano mo ito isasabuhay? Hindi naman kailangan ng malalaking ritual. Minsan, nagsisimula lang siya sa simpleng awareness. Sa gitna ng stress, huminga ka. Tanungin mo ang sarili mo. Ako ba tong takot na to, o nararanasan ko lang siya? Sa gitna ng galit, ako ba tong galit, o dumadaan lang siya sa akin? At unti-unti mong marirealize, hindi ikaw ang emotions mo. Hindi ikaw ang thoughts mo. Ikaw ang observer. Ikaw ang spirit na nakakaranas ng lahat ng yan. At kapag na-practice mo yan, mas nagiging kalmado ka, mas nagiging grounded ka, mas nagiging present ka, kasi hindi ka na basta-basta tinatangay ng bawat emosyon. Ikaw ang may hawak, hindi sila. At dito nagiging mas meaningful ang buhay. Kasi hindi mo na lang siya tinatakbuhan o kinokontrol. Nararanasan mo na siya, buong buo, may awareness, may lalim, may acceptance. At siguro, sa dulo ng lahat, ito ang paalala ng quote. Hindi ka aksidente. Hindi ka basta napadpad dito. May dahilan kung bakit nandito ka. May kwento na ikaw lang ang makakakwento. May experience na ikaw lang ang pwedeng maranasan sa ganitong paraan. At habang nandito ka, sulitin mo, magmahal ka, matuto ka, magpatawad ka, magpatawa ka, umiyak ka kung kailangan. Pero huwag mong kalimutan, hindi ka lang tao na napapagod sa buhay. Ikaw ay isang spirit na piniling maranasan ang pagiging tao. At baka, just maybe, ang tunay na purpose mo, hindi lang para mabuhay, kundi para maramdaman ang buhay ng buong puso.